Dahil sa kontrobersyal na kinaharap ng Department of Public Works and Highways, pinatatapyasan na ni Secretary Vince Dizon ang pondo ng ahensya ng mahigit sa 200 milyong piso. Bumaba ito ng 28% mula sa orihinal na pondo kung saan naitala ang pinakamababang budget ng departamento sa nakalipas na 5 taon. May report si Crisa Lopez. Sa gitna ng mga kinakaharap na isyu ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga ghost flood control projects, pinabawasan ng tanggapan ang kanilang pondo para sa fiscal year 2026 sa budget inquiry ng DPWH sa House of Representatives. Mahigit sa 625 billion pesos ang ipinasa na pondo ng tanggapan. 28.99% ang ibinaba o nabawasan ng 255.53 billion pesos mula sa orihinal nitong kahilingan na 881.312 billion pesos na pondo ang inihain ng DPWH. Is close to 30%, to be exact, 28.9% lower than the originally submitted 881 billion peso budget. It is now 625.7 billion. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito na ang pinakamababang budget na hiniling ng DPWH magmula pa noong 2020 bilang pagsunod sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang kalakaran sa DPWH. Paliwanag ni Secretary Dizon, ibinawas ang 255.53 billion pesos sa locally funded na mga flood control projects na nagkakahalaga ng 252.53 billion pesos. Ibig sabihin, wala kahit isang locally funded na flood control projects para sa 2026. Sa mga nadiskubre na nagsimula ng pagsabi niya tungkol dito sa kanyang SONA noong July 28, kasama na rin ng kanyang mga inspeksyon pagkatapos ng SONA at kasama na rin ng mga lumabas pang mga balita tungkol sa mga questionabling flood control projects. Ang rekomendasyon po ng ating mahal na Pangulo for 2026, zero muna tayo. Tinanggal na rin ang mga duplicate projects, completed projects na nakatatanggap pa rin ng pondo, overlapping sections in road projects at mga proyekto katulad ng rock netting, cat's eye at studs. Bukas din si Secretary Dizon na bawasan pa ng Kamara ang pondo ng DPWH kung sakaling may makita pa na line item na hindi na dapat pang pondohan. May we also get the confirmation of DPWH that those kinds of phasing, yung super extensive phasing po, were also taken into consideration in the revised budget of DPWH. Thank you, Madam Chair. Tama po kayo. Again, to the best of our ability. Tinanggal na po natin yung mga phasing, mga napakaraming mga iba't ibang mga proyekto na pag pinagsama-sama, dun din naman. So, to the best of our ability, tinanggal din po natin yon para po maging very, very transparent and clear. Ito pong bagong isinimuti nating budget sa committee. Ngunit napuna ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang pagtatanggal ng pondo para sa mga flood control projects. Giit niya na hindi dapat ang mga Pilipino ang magdusa dulot ng baha dahil sa kapalpakan at kagagawa ng mga kapwa niya mambabatas sa Kongreso. Sabi natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng 1 taon. Muli, nabahain dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer. Binigyang diin naman ni Dizon kung saan nagmumula si Pangulong Marcos na linisin ang DPWH. Giit niya na hindi porket wala ng pondo, ang DPWH laban sa mga pagbaha ay wala ng pondo para rito. Nabanggit niya na mayroong pondo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga flood control ng Metro Manila. Teka, wag muna. At sa 2027 budget, ang utos na rin po ng ating Pangulo, gawin na natin ito ng tama. Binahagi ng kalihim ng DPWH na sa mga susunod na pagbabalangkas ng pondo para sa mga flood control projects sa DPWH, magsisimula na ang pagbuo nito magmula sa lokal na pamahalaan, pamahalaang panlalawigan hanggang sa central office ng tanggapan. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.